it is my obligation to not only obligation but also moral and legal obligation na sabihin sa couple na ito, maging sa inyong lahat na nandyan sa likod, yung principles of marriage. Ano ba yung principles? Principles means first law. Pag may narinig kang isang bagay na hindi mo madebate, that is called principle. Ibig sabihin, for example, pag sinabing silang lalaki at babae ay pinag-isa ng Diyos, hindi mo pwedeng debatihin nyo. Dahil kahit mga scientists, ay hindi nila yung madebate. Na kahit si Albert Einstein, sabi niya, ang marriage daw ay risk. Ibig sabihin, pag narinig nyo yung salitang risk o risky, pwedeng umiksi buhay mo. Sino mapapaiksi? Pwede yung asawa mo pasaway. Ang stress daw ay doon nagagaling ang lahat ng ating sakit. Na kahit wala kang bisyo, magugulat ka na lang, bigla ka nagkasakit. Bakit? Dahil sa stress na binibigay ng asawa mo. Anything na nagbibigay ng worry, pag-aalala, di ka makatulog, lagi kang nagigising ng madaling araw, lagi kang walang peace of mind, ay dahil po yan sa stress. Yan ang medical term sa worry. Yung salitang stress. Worry, pag-aalala sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ni Albert Einstein, may enjoy nyo ang journey ninyo together as husband and wife only kapag sinunod nyo ang isang bagay. Ano kaya yun? Sabi niya, only if you have one spirit. Pinag-isipan ko, ano ba ibig sabihin ng one spirit? Which means, kayong dalawa na pinag-isa ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Spiritu. Kasi yung physical katawan natin, nagko-compose ng physical, yung psychological, at yung spiritual. Yung tatlong bagay na yan, ayon kay Abraham Maslow, na kailangang i-sustain, i-nurture all the time. Yung tatlong bagay ng tatlong component ng ating katawan. At yung tatlo na yan ay mayroong pangatlong bagay, yung espiritu na nakakonect doon sa may gawa sa human beings. Yung nature, yung Diyos. Connected dapat ang spirit nyo sa Kanya para humaba ang inyong buhay together. Kaya nga sa marriage, walang iwanan dapat eh. Sabay kayong tatanda, sabay kayong ihimlay. Walang iwanan. So, paano magiging one spirit, Father? Ganito, maging unique among the many couples. Paano yun, Father? Paano ba maging unique? Unique kayo among the other couples because kayo yung hindi nagsisigawan na mag-asawa. Unique kayo among the other couples kasi kayo yung hindi nagdedebate habang nagbabatuhan ng gamit sa bahay. Unique kayo, hindi kayo ganun. Bakit kasi kailangan nyo maging unique? Eh, ang dami kasing ganun. No? Na ang tingin sa asawa, kontrabida. Ang tingin sa asawa, inferior. Siya ay superior. No? May mga babae din ganun. Eh, nag-asawa kasi ng inferior eh. Oh. Kaya ito namang lalaki, lilit ang tingin niya sa sarili niya. Kasi ang tingin ng babae sa kanya, inferior. Eh, bakit ba kasi may ganun? Sa kababasa ko, kaka-research ko, bakit ba kasi ganun? No? By the way, mapapanood niyo ako sa TV5, sa Good Morning Kapatid, sa Julius and Tinti, Pampamilya Pilipino, sa Billionaire News Channel. Kapag relasyon, problema sa relasyon ng topic nila, ako ang favorite nila kunin, the speaker. So, tuklas ako ng tuklas ng sagot. No? Bakit ba kasi, Father, kailangan maging isa? Maging unique among the many couples na stressful ang kanilang pagsasama. Alam niyo yung sagot? Unang-una, knowledge. Kailangan naiintindihan mo yung pagkatao ng partner mo. Kaya pati scientist, tinuklas yan. No?
Pag naintindihan mo yung pagkatao ng partner mo, malilimitahan yung dapat at di dapat mong gawin o sabihin. Sabi ng science, ang babae daw ay emotionally created. Pag sinabing emotional, talagang they have the tendency to be nagger. Mag-iingay yan. Bakit ba nagiging maingay? Kapag hindi masaya sa'yo, husband, mag-iingay talaga yan. Pag walang pera yan, mag-iingay yan. Di ba no, mami? Oh. Walang pera eh. Walang pamalengke, walang pang grocery, mag-iingay yan. Oh. Kaya kayong mga husbands, hindi pwedeng i-ignore yun. Hindi pwedeng i-disregard yun. Kailangan mo talagang kumayod. Okay? Oh. Bakit may pakiramdam kayo na pag pera nyo lang. At yung pera nila, pera nyo rin. Hindi pa nasasagot ng science yan. Alam niyo kung sino sumagot? Ang Bible. Andun sa chapter 1 hanggang chapter 2. Explain ko. Nung kinuha ng Diyos, yung first reading natin, nung kinuha ng Diyos yung isang rib mula sa katawan ng lalaki, hinulmahan, binuo ng Diyos yung bilang babae. Ano ibig sabihin no? Pwede namang gawin ng Diyos, kunin din sa lupa ang babae, pero hindi niya ginawa. Kinuha niya sa katawan mo. Dinesisyonan mo yan na angkinin. That's why there's a feeling of ownership to one another. Because galing sa katawan mo dahil dinesisyonan mo. Hindi ka pinilit. May pumilit ba sa'yo mag-asawa ngayon? Dave? Wala. Hindi ka tinutukan ito? Hindi. Buti naman. Ikaw din, Rox. Hindi ka pinilit. Hindi ka tinutukan. Okay. So, walang namilit ha. Kusang low. So, bakit ginawa ng Diyos yung tadyang para maging babae? Para daw maintindihan mo na yung babaeng yan ay galing sa katawan mo. Anything na pangangailangan ng babae ay sagot mo. Pananagutan mo. And they expect in their mind and in their feelings to supply what they need. That's why, pag pera nila, pera lang nila. Because sagot mo lahat yung kailangan nila. Any violent opposition to that? Galing sa Bible eh. Oh. So, isa pa ang natural feeling na hindi nila mapaglabanan. Hindi nila inimbento, hindi nila ginusto. Alam niyo ba, deep in their hearts, kahit anong pagpapakyut ang gawin nila, they just want inside the home. Ay hindi stressful, hindi. Sila yung mag-organize ng bahay. Sila yung pag-uwi mo, heaven yung pagdating mo. Hindi yung uuwi ka ng bahay na ang ingay-ingay, ang kalat-kalat. Galit yung mga lalaki doon, ha? Mga husbands, mommy, ha? Mga wives, galit po ang lalaking umuuwi sa bahay na magulo, maingay, at makalat. That's why nauso ang mga bar. Hinihintay nilang maayos muna yung bahay bago sila umuwi. O, gusto niyo ba yun? O, make your home like heaven. Para excited lagi si husband umuwi na maaga. Hindi na dadaan kung saan-saan. Pagka-stress ng trabaho, Di ba, no, Dave? So, pagka napag-aralan mo yung mga bagay na yan, madali ang pagsasama. Hindi mo kailangan sabihin komplikado ang relationship. Kasi alam mo ang gagawin mo. Ganoon din sa mga babae, pag napag-aralan nyo na yung personality ng husband nyo, yung kanilang nature, tsaka yung kanilang karakter, pag napag-aralan nyo na, ang daling i-handle ang mga sitwasyon. Yung husband ko, logically designed according to science. Pag sinabing logically designed, they speak according to what's on their mind. Logic. Laging may dahilan, may reason, at hindi kailangan sumigaw pag logical ang husband. Pag na-process yung critical thinking, hindi kailangan magsigaw-sigaw. Husbands? Sila naman, Dave, tandaan mo, because of their emotional nature, they speak according to what they feel. Magkaiba. Kaya pag naintindihan mo yan, ang dali i-handle ang inyong relationship sa bahay. Ito pa isa. Equality. Lagi nyo naririnig yan. Kailan pa nangyari equality?
during Genesis chapter 1. Nung ginawa ng Diyos yung male and female, hindi pa yan mag-asawa ha. Nasa chapter 2 yung pagiging mag-asawa nila. Sa chapter 1, they were created equal. Parehong powerful, parehong may authority, parehong pwedeng yumaman kahit hindi mag-asawa. Diba? Ang babae, pwedeng maging presidente or leader ng anumang kumpanya, senador, lawmaker. Meron ding power ang babaeng ganun. Pero nag-iba ang lahat sa chapter 2 nung sila ay mag-asawang bigla. Ano sabi ng Diyos sa babae? Rocks. Genesis 3, chapter 19. He will rule over you. Para hindi kayo magpatayan. Diba? That's the reason why kailangan ayusin ng Diyos yan kasi bigla kayo nag-asawa, kailangan bumaba yung isa. He will rule over you. And the problem comes kapag ang lalaki hindi nag-take over, hindi nag-take the lead. Hindi makapag-desisyon, hihintayin pa si mami. Hintayin si daddy, tanungin ko muna si mami, si daddy. Kung anong desisyon gagawin ko. Okay lang maging consultant ang parents, pero gawin mo naman sikreto. Huwag mo sabihin sa asawa mo yun. Nadidepress sila sa ganun, yung naririnig nila, ano ka ba, lalaki yung tao, hindi ka marunong tumindig sa sarili mong paa. O may insulto ka lang. Okay? Gawin mo sikreto, yung pagkonsulta. Ha? O lumilinaw na ba ang marriage sa inyo? Ha? Mag-explain pa ako. O, ito, testingin ko kayo. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Wala. O, dyan pala, may problema na tayo talaga. Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung word, maintindihan natin. So, define natin yung perfect. Baka doon pa lang din natin naintindihan sa salitang perfect. Alam niyo ba yung salitang perfect galing sa panahon, Middle Ages, na nag-iimbento yung tao, mga scientists, ng meter, inch, width, length. Noong panahon na na-imbento yung panukat, every time may gagawing design or produkto, may drawing muna yan eh. May drawing. So, halimbawa, furniture. Do drawing muna yan, may sukat-sukat yan. So, pag nasunod ng sukat, lumabas yung produkto, partner na sila, magka-match, they call it perfect. Ano sabihin ng perfect? Nasunod ang design ng produkto according to the drawing, the specifications. Kahit nga yung gown na suot-suot nyo, may drawing din yan, may sukat din yan eh. Because hindi yan gagawin on a trial and error basis. Sayang time, sayang oras, sayang materials, sayang pera. Naintindihan yung salitang perfect. Puntahan natin salitang marriage. Marriage is from the word gem, which means precious stones. Pag sinabi precious stone, pwedeng gold, silver, diamond. Paano ba yan nabubuong gold, silver? Kinokolekta lang yan eh. Di ba? Kinokolekta yan. Nahuhulog yan from the di naman earth, ano? So from the air. Nahuhulog yan. Galing sa mga bituin. Okay? So kinokolekta nila yan. Yung process ng purification, mapapanood niya sa YouTube. Try niyo panoorin. Ano ang inaalis doon? Mga dumi, water elements, mga alikabok, hanggang sa maging pure. Pag naging pure na yan, syempre dinadaan yan sa pressure, no? Heat. Pag naging pure na yan, ano na siya? Mataas na yung value. Kaya sa mag-asawa, habang nagtatagal kayo magsama, dapat nawawala na yung masasamang ugali. Habang nagtatagal kayo magsama, nawawala na yung bisyo dahan-dahan. Habang nagtatagal kayo magsama, hindi ka na maldita. Natutuwa ba ang lalaki sa maldita asawa? Sagot ng sagot? Kontra ng kontra? Ha, Dave? Ha, hindi, ano? So, yan po ang perfect marriage. Kasi may sarili ng design ang marriage bago po tayo panganak. Wala tayong choice kundi sumunod lang doon sa design ng marriage na sinasabi. Anong design ng marriage? Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Kaya naman pala bawal maging harsh sa mga babae kasi they are created to be emotional. Hindi ka pwede maging direkta sa iyong asawang babae kahit nasabihin mong totoo. Hindi ka pwede maging direkta na sabihin sa kanya nga alat naman ng luto mo.
Hindi na magluluto yan. Kasi first impression mo kagad maalat. So, you must know, husbands, how to speak to your wife nang hindi direct. Kasi nga hindi siya pwede maging harsh eh. Hindi ka pwede maging harsh sa kanila eh. Bawal eh. O sa mga lalaki naman, ladies, wives, submit and respect your husbands. Hindi yun optional. Hindi mo pwede sabihin sa husband mo na wala ka naman pera eh. Tagal ko lang gusto bilhin tong iPhone na to eh. Hindi mo mabili-bili eh. Malaking insulto yun sa lalaki ha. Baka di ka nakausapin yan. Oh. What else? Ano pa yung mga bagay na nagagalit nyo? Sabihin nyo sa kanila malaki sahod mo kaysa sa kanya. Ay, malaking insulto yun. Bawal mag-disrespect sa husband. Ano pa yung kinagagalit nyo, sir? Salita na kayo. Chance nyo to. Wala akong kinagagalit eh. Wala. Ibig sabihin, tumatahimik na lang ako. oh. Pag hindi nagagalit yung lalaki, ibig sabihin, submissive yung wife. No, baka ganon, submissive si wife. Matahimik ka na lang. Okay. So, ganun po ha. Yun po yung design ng marriage. Pag-aralan yung bawat isa. Kasi naman, bakit kailangan pag-aralan yung bawat isa? Dahil tapos ka na pag-aralan ng sarili mo. At maintindihan niya, sa sinabi ni Jesus Christ, tinanong siya, ano po yung pinaka-greatest commandment? Dahil ang daming commandments, sabi niya, binigay lang niya 2. Ano yung una? Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And the second is like unto it. Sabi niya, love yourself or love thy neighbor as thyself. And remember, it's a 3 process. Loving God, loving yourself, loving your neighbor. Ibig sabihin, may proseso po yan pinagdadaanan. Matututo ka lang magmahal ng neighbor kapag natutunan mo na mahal sarili mo. Pag nakumpleto ka na. Kaya kapag di ka pa kumpleto, bigla ka nag-asawa, problema yan. Bakit? Yung kalahati, nandun sa asawa mo, mawala na ng konti, nahanap mo, nagalit ka na. Nasaan ka na? Ba't di ka napapaalam? Unlike pag buong-buo ka. Ay, naku, sige. Magloko ka dyan. Buong-buo ako. Kaya kong tumayo, sarili kong paa. Mahal na mahal ko sarili ko. Hindi ko gagawa ng stupid things that will hurt myself or others. Yun ang epekto kapag fully love yourself ka na. Pag nandun ka na sa stage na yon. Kaya huwag ka magmamahal ng neighbor kapag hindi pa fully charged ang sarili mo. Hindi ka pa 100% fully charged. Kasi babalik-balikan mo yung kulang sa'yo. At ang mentality mo, nasa wife mo, nasa husband mo, yung kulang sa'yo. Kaya kung di ka pa tapos magmahal ng sarili mo, ituloy mo lang. Kahit na nag-asawa na kayo. Tuloy mo lang. Habang sinusupply mo naman yung needs ng asawa mo. Makakasurvive pa rin. Basta malaman nyo lang ito. Masusurvive nyo ang marriage. At ang pinaka-challenging dyan is to reach 25 years. Mark Twain, philosopher, American scientist also, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century, which is likened into a silver. And the next challenge is gold. 50 years. Kaya walang iwanan. Talikuran na lahat ng bisyo. Dahil yan ay pagpapasaya sa sarili, yung bisyo. Bawal na yan sa marriage. Ayon sa Article 1 ng Family Code. Bawal na. Hindi na subject sa ating terms and conditions ang marriage. Sa mga nag-aral ng law, balikan niyo. Not subject to stipulations, which means your terms and conditions. Na mga terms and conditions mo na binibitbit mo sa marriage at sinasabi mo sa asawa mo, nag-asawa ka ng baldita, magtiis ka, bawal na po yan. Nag-asawa ka ng sugarol, magtiis ka, bawal na po yan. Naintindihan niyo na po. Taas uli ng kamay, naniniwala na ngayon sa marriage. The perfect marriage. Yung nakakaintindi na, taas uli ang kamay. Ayon sa aking explanation. Wala pa din. Usap tayo mamaya sa likod, ha? Apply nyo to. Pag in-apply nyo yung mga sinabi ko, I don't think there will still be stresses in your marriage, in your relationship. Kahit na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, apply nyo yan. Yung pagiging isa sa lahat ng bagay.
isang desisyon, isang pag-uusap, isang likes and dislikes. Malaking tulong po yun. Yung maging isa kayo sa lahat ng bagay. At never kayo magiging magkaaway. So ito ang goal. Last na. Nakanta ka. Masundan mo lang ako. Sundan mo lang ako. I wanna make you smile whenever you said carry around whenever arthritis is bad, and all I wanna do is grow old with you. So yan ang goal nyo ang dalawa, ha? Walang iwanan. Ang pasasayain mo na, tapos ka na magpasaya sa sarili mo, ang pasasayain mo na ay sino? Asawa mo. Tapos ka na magpapasaya sa sarili mo, Rox, ang pasasayain mo na ay sino na? Asawa mo na. Malinaw po yan, ha? Apply that. At makikita nyo yung magic ng marriage. Huling hirit na lang. Meron kami mga seminar na binibigay sa mga mahihirap na lugar, mga squatters, no? Ang kulang lang naman sa kanila ay tamang edukasyon talaga, no? To survive economically and maging successful sa buhay. So sinusuyod namin yan. Nagtayo po kami ng foundation, yung BCIDP Palad ng Diyos Foundation. Namimigay kami ng mga food packs, delata, may feeding program din. Kailangan namin ng tulong nyo. Suporta po. Pag-ikot po ng basket, please, share your blessings para mabuhasan yung poverty level at yung ignorance sa bansang ito. Salamat po ng marami. And congratulations to both of you. We will now proceed.